Ito ang aking mga mahigpit na tagubilin sa mga kawani ng gobyerno. Una, bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Walang puwang ang mga mabagal at sagabal sa serbisyo publiko. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule. Distress calls must be responded to without delay. In whatever government office, red tape must be replaced with a red carpet. Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at nangungulumbat. Kapag pera ng bayan ang nawala dahil sa katiwalian, ang mga taong paglalaanan sana ng pondong naglaho ay nananakawan. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Ang paghahanda, lalo na ang paggugol ng budget ng bayan ay bukas sa publiko at hindi kinukubli. Walang parte nito ang kinukupit o sinusubi. Pangatlo, bawal ang mga pang-api at naghahari-harian. You are servants of the people, not their lords. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang. Sa bagong Pilipinas, ang masama ay ireklamo, ang mabuti ay irekomenda. Ngunit ang mga papuri at puna ay hindi dapat hintayin kumatok na lang sa ating mga opisina. Obligasyon natin na nasa gobyerno na hanapin ito. Kailangan natin bumaba sa masa upang tignan ang kanilang kalagayan at alamin ang kanilang hinaing. Huwag iasa ang pagpisil sa kanilang pulso sa mga report lamang. Tapos na ang panahon ng pagkukuyakoy sa loob ng mga tanggapan ng gobyerno. Sa bagong Pilipinas, ang mga mamamayan ay dapat ligtas. Ligtas sa krimen, ligtas sa kalamidad. Sa mga pulis, ating mga bumbero, tiyakin ninyo na agarang pagresponde sa bawat tawag at sumbong. Sa bagong Pilipinas, una ang kabataan dahil prioridad ang kanilang kinabukasan. Pangangalaga sa kalikasan ang pangunahin nilang pagkakabalahan. Through bagong Pilipinas, we will meet our greatest obligation to our youth, to mold them into critical thinkers, problem solvers, and visionaries for their country. Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. You are lazy and you lack compassion. We are unhappy. Ngano, nabaday mo diri kay nalipay mo? Because all of these things that he is causing is oppressing the people. Mao magod na kay giuna niya ilahang politika. Ilahang self-preservation sa ilang politika. Wa nila giuna ang trabaho. So karon, imbes of opening up new opportunities, especially for those sa lower classes, kay para mo improve ang kinabuhi sa mga Pilipino, labi na sa mga kabos, giuna nila ilang mga kaugalingon. Mauna. Amot sinaanak nila nga gusto nila 20 years. You know, this is the exact template. Kadtong, mapamang ko natawa to, 1960s, kana nag-plebiscite sila, kaning People's Initiative nila karon. This is the exact template na ilang ginabuhat that made them stay in power for around 20 years. They're just replicating that kind of template. Maorag yun na, walay ko andiya, in order for them to stay in power, to preserve themselves, so, ilang mga ambot sa mga gusto, dato, ramta kayo mga tawhanan I'm ready to die, or maybe leave the Philippines, you know, like if some country will accept me, you know, like for political asylum. I'm just letting everybody know, Mr. President, kung wala kay gugma, o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign.